Ang mga katrabahong hindi pa umuuwi ay nagkatinginan. Ang lalaking nagpapahirap sa akin ay nagkataong hindi pa umuuwi. Lumapit siya sa tabi ni MS, Zhao. Bumulong ng ilang salita sa kanya. Nanlaki ang maliliit na mata ni MS, Zhao. Umalis na. Hindi ba't sinabihan kitang humanap ng trabaho para sa kanya? Malungkot ang mukha ng lalaking katrabaho. Manager, naghanap po talaga ako ng trabaho para sa kanya. Pero natapos niya talaga bago matapos ang oras ng trabaho. Tapos pagdating ng oras ng uwian, agad na siyang umalis. Narinig ito ni MS, Zhao. Puno ng kadiliman ang mamantika niyang mukha. Bukas, maghanap ka pa ng mas maraming trabaho para sa kanya. Narinig ito ng lalaking katrabaho. Nag-aalangan siyang tumango. Hindi nagtagumpay si MS, Zhao na pahirapan ako. Galit siyang umalis. Kinabukasan, sariwa akong dumating sa opisina. Tulad ng kahapon, muling nagbigay ng gawain sa akin ang lalaking katrabaho. Sa pagkakataong ito, 3 kahon na ng dokumento ang kailangang ayusin. Tiningnan ko ang mga dokumentong iyon. Casual na sinulyapan ang petsa sa mga dokumento. Mga dokumento mula ilang taon na ang nakalipas. Kailangan pa bang ayusin? Tanga ka ba o tanga ako? Medyo hindi mapakali ang tingin ng lalaking katrabaho. Pero matigas pa rin ang bibig. Isang trainee. Kung ano ang ipinapagawa sa'yo, gawin mo na lang. Huwag ka ng maraming Saturday. Buhatin mo na. Sinulyapan ko siya ng isang beses. Biglang sumili ang ngiti sa gilid ng labi ko. Sige, isa-isa kong binuhat ang mga kahon ng dokumento papunta sa pwesto ko. Tapos, tulad ng kahapon, nagsimulang mag-ayos. Nakita ito ng lalaking katrabaho. Nasiyahang tumango, bumalik sa pwesto niya at nagsimulang magtrabaho. Mukha akong sobrang abala, pero nagkukunwari lang ako. Natukoy ko na ang mga gawaing ibinigay sa akin nitong 2 araw ay sadyang para pahirapan ako. Ang mga dokumentong iyon ay marahil hindi rin importante. Dahil hindi naman importante, hindi ako magiging tanga tulad kahapon. Hindi kakain ng tanghalian. Kailangang manatili sa opisina para mag-ayos ng dokumento. Tanghali, tumayo ako. Naghahandang pumunta sa kantin ng kumpanya para kumain. Nakita ito ng lalaking katrabaho. Agad siyang tumayo mula sa upuan niya. Daniel, saan ka pupunta? Sinulyapan ko siya ng isang beses. Walang ganang boses. Hindi ba lunch break na ngayon? Kakain ako. Kailangan mo pa bang tanungin? Natigilan ang lalaking katrabaho. Mukhang hindi natuwa. Napunta ang tingin niya sa pwesto ko. Tapos na ba ang trabaho mo? May mukha ka pang kakain. Sinulyapan ko ang hindi pa niya pinapatay na computer. Kung gayon, huwag ka na rin kumain. Automatikong sumagot ang lalaking katrabaho. Bakit? Malamig ang boses ko. Tapos na ba ang trabaho mo? Hindi pa tapos. Di ba? Kung gayon, may mukha ka pang kakain. Umalingaw sa paligid ang mahihinang tawa. Namula ang mukha ng lalaking katrabaho. Tinaasan ko siya ng kilay. May mali ba akong sinabi? Sa sandaling ito, hindi makapagsalita ang lalaking katrabaho. Ang mga katrabaho sa paligid ay pinagtatawanan siya. Naiinis siya sa loob-loob niya. Wala akong pakialam kung kakain ka o hindi. Basta't yung 3 kahon ng dokumento. Kailangan mong ibigay sa akin bago matapos ang oras ng trabaho. Sinulyapan ko siya ng isang beses. Walang ganang nagsabi. Pagkasabi nyon, umalis na ako ng opisina. Ang kantin ng Fujitech Group ay kumuha ng magaling na chef. Napakasarap ng luto. Pumili ako ng 2 putaheng gusto ko. Tapos humanap ng pwesto sa sulok at umupo. Kakaupo ko pa lang. Akmang kakain na ng tanghalian. Biglang may narinig akong sigaw ng pagkagulat. Lumingon ako at nakita kong pumunta rin pala sa kantin si Bea Alonzo. Kumuha si Leo ng pagkain para sa boss niya tapos nagsimulang humanap ng upuan. Tumingin siya sa buong kantin. Mukhang sa tapat ko na lang ang may bakanteng upuan. Naglakad si Bea papunta sa akin. Malamig ang boses. Walang nakaupo dito, di ba? Nilunok ko ang tadyang sa bibig ko. Ngumiti at nagsabi, wala po. Diretsong umupo si Bea sa tapat ko. Inilapag ni Leo ang tray ng pagkain sa harap ni Bea tapos siya na mismo ang humanap ng upuan. Kinuha ni Bea ang kubyertos at nagsimulang kumain. Napansin kong halos lahat ng tingin ay nakatuon sa amin. Kalmado akong kumain. Binuksan ang bibig at mahinang nagtanong. Bakit ka pumunta sa kantin ng mga empleyado? Walang pagbabago sa mukha ni Bea. Paminsan-minsan, pumupunta ako rito para tumikim. Hindi naman masama ang pagkain dito. Ginamit ko ang pagkain para takpan ng ngiti sa gilid ng labi ko. Pumunta lang pala para tumikim ng pagkain sa kantin.
Tumingala si Bea at tiningnan ako ng isang beses. Agad akong yumuko at nagkunwaring kumakain. Napakahina niyang sinabi, dahil alam kong makikita-kita sa kantin. Pakiramdam ko, kung hindi ako kakain ng mabilis, mahuhuli ako. Pagkatapos kumain ng napakabilis, binuhat ko ang walang laman na tray at tumayo. Ms. Bea, kumain po kayo ng dahan-dahan. Hindi ko na po kayo iistorbohin. Pagkasabi nyon, mabilis akong umalis sa pwesto ko. Hindi nagtagal pagkaalis ko. Binuhat din ni Bea ang tray at umalis ng kantin. Ang mga lalaking katrabaho na gustong makisalo sa mesa ni Bea ay nanggagalaiti sa galit. Nakasakay si Bea sa elevator pabalik sa opisina nang bigla siyang makatanggap ng text mula sa akin. Bukas, huwag ka nang pumunta sa kantin ng mga empleyado. Hindi niya maintindihan. Nagtanong siya kung bakit. Sumagot ako, kung pupunta ka pa ng ilang beses, baka hindi ko na maitago ang nararamdaman ko para sa'yo. Pagbalik ko sa pwesto ko, saka lang ako nakatanggap ng sagot mula kay Bea. Isang maikling salita lang, sige. Ang mga lalaking katrabahong gustong magkataong makita si Bea ay pinutol ko ang kanilang mga balak sa isang pangungusap. Si John Cruz ay isa sa kanila. Huli siyang dumating kaya hindi niya nakita ang eksenang kumakain kami ni Bea sa iisang mesa. Pero nalaman pa rin niya ang nangyari mula sa bibig ng ilang lalaking katrabaho. Kahit bago lang si John, maganda ang pakikitungo niya sa mga tao. Siguro dahil galante siya. Sa loob lang ng ilang araw, mabilis siyang nagkaroon ng ilang alipors. Ang balitang kumakain kami ni Bea sa iisang mesa sa kantin ay mula mismo sa mga lalaking katrabahong nandoon. Pagkarinig ni John, sobrang nagalit siya. Natatakot siyang kung mapapansin ako ni Bea. Wala na siyang pagkakataong makipag-alyansa sa kasal kay Bea. Kaya pagkatapos bumalik mula sa kantin, galit na lumapit si John sa mesa ko. Daniel, hayop ka. Pagkasabi nyon, itinaas ni John ang kamay. Akmang susuntukin ako. Diretsyong hinawakan ko ang pulso niya. John, may sakit ka ba? Kung may sakit ka, magpagamot ka. Huwag kang magwala sa harap ko. Pinandilitan ako ni John. Daniel, bitawan mo ako. Malamig akong napangisi. Bitawan kita. Bitawan kita para suntukin mo ako. Hindi mabawi ni John ang kamay niya kaya pinandilitan na lang niya ako ng masama. May mukha kang gumawa. Takot kang sabihin ng iba. Wala na akong masabi. Ano bang ginawa ko? Ang ingay namin ay nakaakit ng maraming tao na dumating para manood ng gulo. Sa harap ng lahat, inakusahan ako ni John na nilalandi ko si Bea. Pagkarinig ko, sandaling nablangko ang isip ko. Nakitang hindi ako nagsasalita. Inakala ni John na inaamin ko kaya lalo siyang yamabang at nang insulto. Daniel, hindi mo ba tinitingnan ang sarili mo? Nangangarap ka pa sa isang tulad ni Ms. Bea. Karapat-dapat ka ba? Talagang natawa ako. Hindi ako karapat-dapat. Ikaw ba ang karapat-dapat? Hindi ka ba tumitingin sa salamin para makita kung anong itsura mo? Umalingaw-ngaw sa paligid ang mahihinang tawa. Namula at namutla ang mukha ni John sa sinabi ko. Mas makulay pa kaysa sa color palette. Inirapan ko siya. Alam mo ba kung anong nangyari tapos hahanapin mo ako para pagbintangan? Sino ka ba sa akala mo? Alam kong nagmamadali ka, pero hindi pwedeng bunganga mo na lang ang nagbubuga. Lalong nagalit si John. Daniel, naglakas loob kang murahin ako. Hindi pa sapat na sinuhulan mo ang manager. Nilalandi mo pa si Ms. Bea. Hindi ko napigilan. Diretsyong sinampal ko si John. Alam kong masakit kang magsalita. Hindi ko inaasahang ganito kasakit. Sinipsip ko ang manager. Ngayon, linawin natin to. Saan mo nakitang sinuhulan ko ang manager? Nakita mo bang nagbigay ako ng pera sa kanya o nakita mong nilibre ko siyang kumain? Ngayon, kung hindi mo lilinawin, hindi kita palalagpasin. Paninirang puri. Sinasabi ko sa'yo, hindi inaasahan ni John na ganito ako kitigas. Akala niya, kapag sinabi niyang sinuhulan ko ang manager sa harap ng lahat, mawawalan ako ng mukha. Sino ba namang mag-aakala na diretsyong haharapin ko siya? Nang marinig ng mga tao na sinabi ni John na sinuhulan ko si Ms. Jow. Isa-isa nila akong tiningnan ng may hindi normal na tingin. Subalit, nang makita nilang matapang kong hinarap si John, isa-isa rin silang natigilan. Yutal-yutal si John. Hindi siya makapaglabas ng litrato o video. Halatang sinasadya niyang dungisan ang pangalan ko. Isang mas matandang babaeng katrabaho ang hindi nakatiis at nagsalita. John, nakita mo ba talaga ng sarili mong mga mata na sinuhulan ni Daniel ang manager? Pwedeng lumaki ang bagay na ito. Pwedeng hindi. Huwag ka namang basta-basta na lang magsalita at man-ira ng tao.
Sumang-ayon din ang isang babaeng katrabaho na hindi gusto si John. Oo nga, kung ikaw ang pinagbintangan ng iba na nanunuhol sa manager. Masaya ka ba? At ang mga lalaking katrabaho na nanunood lang ng gulo ay nagsimulang umawat. Tama na. Nasa iisang department lang naman tayo. Sa susunod, magkikita pa rin tayo. Tiningnan ko ang lalaking katrabahong umaawat. Malamig akong napangisi. Kung gayon, kung sasabihin ko sa iba na maliit ka, masaya ka ba? Lahat ng lalaki ay ayaw masabihang maliit. Isang pangungusap ko lang ang direktang nagpatigil sa lalaking katrabahong iyon. Ang ilang gustong umawat, nang marinig ito, ay nanahimik na rin. Tumingin ako kay John. Takot na siya at mapatla na ang mukha. Binawi ko ang kamay niya. Sinabi ko ng may otoridad. Hangji ka ng tawad sa akin. Puno ng hindi makapaniwalang mukha si John. Tiningnan niya ako. Gusto mong humingi ako ng tawad sa'yo. Bakit? Malamig kong tinanong pabalik. Pinagbintangan mo ako ng walang ebidensya. Hindi ba ako karapat-dapat sa isang paumanhin? Sobrang ayaw ni John. Sakto naman. Lumabas si MS, Zhao mula sa opisina. Anong ginagawa nyo? Nagkukumpulan kayo dito. Masyado bang kaunti ang trabaho nyo? Agad na nagsiyalisan ang mga nanunood ng gulo. Sa lugar, kami na lang ni John ang natira. Napunta ang tingin ni MS, Zhao sa amin. Tapos sa akin ay isang matinding pagsisi. Daniel, ikaw na naman ang gumagawa ng gulo. Sinasabi ko sa'yo, kung magpapatuloy ka pa ng ganito. Pagkatapos ng probationary period, lumayas ka. Sinulyapan ko si MS, Zhao ng isang beses. Umirap. Tanga ka ba? Ganoon kasimpleng bagay hindi mo makita. Hindi kaya binili mo lang ng pera ang posisyon mong manager. Isang casual na sabi ko lang pero nagdulot ito ng bahid ng pagkataranta sa mukha ni MS, Zhao. Anong pinagsasabi mo? Wala kang trabaho. Bumalik ka na sa trabaho mo. Palalagpasin ko na to ngayon. Huwag na kayong mag-away pa. Pagkasabi nyon, hindi na nang ahas pang magtagal si MS, Zhao. Nahihiyang tumakbo palayo. Akala pa naman ni John na si MS, Zhao ang magbibigay ng hustisya para sa kanya. Hindi niya inaasahan na ilang salita ko lang ay napatakbo ko na siya. Umirap si John. Akmang tatalikod para umalis. Pero hinawakan ko ang braso niya. Mag-sorry ka. Natigilan si John. Daniel, may sakit ka ba? Malamig ko siyang tinanong pabalik. Oo nga, may gamot ka ba? Talagang hindi na makatiis si John. Mabilis siyang nagsabi sa akin ng, sorry, tapos nahihiyang bumalik sa pwesto niya. Nakatanggap na ako ng paumanhin mula kay John. Sinulyapan ko ang mga katrabahong iyon. Pinagbintangan ako ni John na nanunuhol kay MS, Zhao. Kung hindi ko ito aayusin agad, iisipin ng iba na nahihiya ako. Na talagang may hindi tamang relasyon kami ni MS, Zhao. Ang pinakamagandang paraan ay magwala. Takutin ang lahat. Maganda na ang mood ko. Bumalik ako sa pwesto ko. Nagsimulang maging abala sa trabaho. Buong hapon, tahimik ang opisina. Hindi na nang ahas pang guluhin ako ni John. Si Tony Chua ay ilang beses na akmang magsasalita pero pinigilan ang sarili. Sa huli ay walang nasabi kahit isang salita. Bago matapos ang oras ng trabaho, binuhat ko ang naayos na dokumento papunta sa mesa ng lalaking katrabaho. Tapos na ang trabaho ko. Oras na ng uwian. Mauuna na ako. Ang lalaking katrabaho ay natigilan muna ng ilang segundo. Nakitang akma na talaga akong aalis. Agad siyang nagsalita para tawagin ako pabalik. Sandali, ganyan karaming dokumento. Natapos mo nang ayusin lahat? Oo nga, kung hindi ka naniniwala, tingnan mong mabuti. Tingnan mo kung natapos ko ba talagang ayusin. Ang lalaking katrabaho, tulad ng kahapon, ay binuklat ang ilang dokumento sa ibabaw. Na lamang talagang naayos na lahat. Sa sandaling ito, napakapangit ng ekspresyon niya. Magalang akong ngumiti sa kanya. Walang problema, di ba? Pwede na ba akong umalis? Pagkasabi nyon, diretsyong lumakad ako palabas ng opisina. Puno ng pagkabigla ang mukha ng lalaking katrabaho. Ngayon, sinadya niyang doblehin ang 2 kahon ng dokumento. Natapos pa rin ni Daniel bago matapos ang oras ng trabaho. Lumabas si MS, Zhao mula sa opisina. Napunta ang tingin sa bakanteng pwesto ko. Ang ngiti sa mukha niya ay agad na napalitan ng pagkabigla. Anong nangyari? Nasaan si Daniel? Medyo natatakot na lumapit ang lalaking katrabaho. Manager Zhao, si Daniel. Umuwi na po siya. Puno ng hindi makapaniwalang mukha si MS, Zhao. Ano? Umuwi na naman. Yutal-yutal ang lalaking katrabaho. Opo. Napakapangit ng ekspresyon sa mukha ni MS, Zhao. Pinandilatan niya ang lalaking katrabaho.
Anong nangyari? Hindi ba't sinabihan kitang mag-ayos ng mas maraming trabaho para sa kanya? Malungkot na ikinwento ng lalaking katrabaho ang nangyari. Hindi ko rin po alam kung paano natapos ni Daniel. Pero natapos niya po. Ang huling tatlong salita ay hindi na nang ahas pang sabihin ng lalaking katrabaho. Hindi naniniwala si MS, Zhao na sa dobling dami ng trabaho. Matatapos ni Daniel, kaya lumapit siya sa harap ng tatlong kahon ng dokumento. Pagtingin pa lang niya, ang mga dokumento sa ibabaw ay talagang maayos na naayos. Pero pagbuklat niya pababa, natigilan sina MS, Zhao at ang lalaking katrabaho dahil ang inayos ko lang pala ay ang mga nasa ibabaw. Ang mga nasa ilalim ay hindi ko ginalaw. Ang dalawang kahon ng dokumento sa ilalim ay walang kahit anong senyales na naayos. Sinampal ni MS, Zhao ng isang beses ang mukha ng lalaking katrabaho. Bulag ka ba? Yung mga dokumento sa ilalim hindi naayos. Hindi mo ba nakikita? Hindi rin inaasahan ng lalaking katrabaho na gagawin ito ni Daniel. Hindi siya nang ahas na umimik. Sa totoo lang, hindi nang ahas si MS, Zhao na palakihin ang bagay na ito. Sinadya niyang gusto akong mag-overtime kaya niya inutusan ang lalaking katrabaho na mag-ayos ng ganitong trabaho para kay Daniel. 2 araw ng sunod-sunod, nabigo ang plano ni MS, Zhao. Galit na galit si MS, Zhao sa puso niya. Pero hindi niya alam kung saan ibubuhos. Biglang kumislap ng liwanag ang mga mata ni MS, Zhao. Hindi gumana ang paraang ito. May iba pa siyang paraan. Hinding-hindi niya palalagpasin si Daniel ng ganon kadali. Pagkatapos ng trabaho, pumunta pa rin ako sa underground parking. Si Bea ay nag-aasikaso ng trabaho sa loob ng kotse. Narinig ang ingay. Lumingon at nakita ang ngiti sa mukha ko. Mukhang masaya si Daniel. Ngumiti akong sumakay ng kotse. Oo nga, medyo masaya talaga ngayon. Ngumiti siyang nagtanong sa akin. May nangyari bang magandang bagay? Hindi ko sinabi ang totoo. Sinabi ko lang na may narinig akong kapaki-pakinabang na chismis sa department. Hindi na nagtanong pa si Bea. Inihatid niya ako pauwi. Kinabukasan, hindi maganda ang panahon. Mukhang uulan. Natakot ang driver na baka hindi ako komportable sumakay ng bus. Pinilit niyang ihatid ako malapit sa kumpanya. Alam kong mabuti ang intensyon ng driver. Hindi na rin ako tumanggi. Pagdating ko pa lang sa opisina, bumuhos na ang malakas na ulan sa labas. Pagdating ni Tony, basang-basa siya. Mukhang kawawa at nakakaawa. Agad kong iniabot ang panyo ko. Tony, okay ka lang ba? Nagpasalamat si Tony. Tinanggap ang panyo kong iniabot at pinunasan ang mukha niya. Kumunat ang noo ko. Bakit ka naging ganyan? Hindi nagsalita si Tony. Sakto naman. Pumasok si John. Nakita ang itsura ni Tony na parang basang sisiw. Isang peking ngiti ang lumitaw sa mukha niya. Tony, pasensya na ha. Masyadong malakas ang ulan kanina. Baka hindi ka nakita ng driver namin kaya natalsikan ka ng tubig. Saka ko lang nalaman na kaya pala ganito kawawa si Tony ay dahil kay John. Akma akong lalapit para kausapin si John. Pero pinigilan ako ni Tony. Ngumiti siya kay John. Okay lang. Hindi naman sinasadya ng driver nyo. Pupunasan ko lang to. Okay na. Pagkasabi nyon, tumingin si Tony sa akin. Daniel, pwede mo ba akong samahan sa CR? Tumango ako. Sumunod kay Tony papunta sa CR. Sa loob ng CR, tiningnan ko si Tony nang may pagka-helpless. Inaayos niya ang nadumihan niyang damit. Hindi ko maintindihan. Nagtanong ako kay Tony. Bakit hindi mo ako pinatulong sa'yo kanina? Huminto ang pagpunas ni Tony sa damit niya. Yumuko. Hindi nagsalita. Matagal na panahon bago nagsalita si Tony. Daniel, alam kong mabuti ang intensyon mo. Pero sa katayuan natin, hindi natin kayang kalabanin si John. Napabuka ang bibig ko pero walang salitang lumabas. Ang itsura ni Tony ngayon ay nagpapaalala sa akin ng dati kong sarili. Tumingala si Tony. Okay lang. Titiisin ko lang to. Lilipas din. Bamantong hininga ako. Sige, kung may kailangan ka, sabihin mo lang ha. Kung kaya kong tumulong, tutulong ako. Tumango si Tony. Tiningnan ang damit sa katawan niya. Magkasing laki lang tayo. May extra akong damit. Isuot mo na lang. Umiling si Tony. Hindi na kailangan. Nagdala ako ng sarili kong pamalit. Nagulat akong tumingala sa kanya ng isang beses. Ngumiti si Tony. Yung sinabi mo nung araw ng interview ang nagbigay sa akin ng ideya. Tumango ako. Mabuti yan. Magandang bagay ang pagiging handa. Sinamahan ko si Tony na magpalit ng damit tapos lumabas na kami. Pagkatapos ng nangyari kahapon, hindi na ako ginulo ng lalaking katrabaho ngayon.
Binigyan ako ng ilang normal na gawain. Lahat ay natapos ko ng higit pa sa inaasahan. Bago matapos ang oras ng trabaho, tiningnan ko ang malakas na ulan sa labas ng bintana. Bumantong hininga ako. Nililigpit ko na ang gamit ko. Naghahandang umalis. Biglang lumabas si MS, Zhao mula sa opisina. Sinulyapan niya ako. Ang maliliit niyang mata ay kumislap ng kalkulasyon. Teka lang muna lahat. May sasabihin lang ako ng ilang salita. Huminto ang lahat sa kanilang ginagawa. Narinig nilang sinabi ni MS, Zhao. Yung 3 bagong trainee. Ilang araw na sila sa department natin. Nagpa-reserve na ako ng kwarto sa restaurant mamayang gabi. Magdaraos tayo ng welcome party para sa kanila. Ano sa tingin nyo? Lumitaw ang hindi pagsang-ayon sa mga mata ng lahat. Pero sa harap ni MS, Zhao. Hindi sila nang ahas na magsalita. May sumang-ayon na sip-sip ni MS, Zhao. Napunta ang tingin ni MS, Zhao sa akin. Ang welcome party ay para sa inyong 3. Hindi naman siguro kayo tatanggi. Di ba? Ngumisi si John. Syempre hindi. Tony, hindi ka naman siguro tatanggi. Di ba? Naharap si Tony sa tingin ni John tapos agad na yumuko. Kung gayon, tara na, sa totoo lang. Ayokong pumunta. Pero pupunta sina Tony at John. At halatang sinasadya ito ni MS, Zhao. Kahit hindi ako pumunta ngayon, gagawan pa rin niya ako ng gulo sa susunod. Ngumiti akong tumango. Sige, tara na. Lalong lumawak ang ngiti sa mukha ni MS, Zhao. Isang grupo ng tao ang bumaba ng hagdan. Umuulan pa rin sa labas. Tumayo lang ang lahat sa pinto. Naghihintay ng taxi. Isang itim na kotse ang huminto sa harap ng kumpanya sa sandaling ito. Bumaba ang isang driver. May hawak na payong. Lumapit kay John. Young Master, nandito na po ako para sunduin kayo. Sa ilalim ng humahangang tingin ng lahat, sumakay si John sa kotse. Para ipakita ang kanyang pagiging galante. Inimbitahan pa ni John ang 2 alipors niya na sumabay sa kotse. Ang iba ay naiinggit lang na pinanood silang mauna. Pagkatapos, sunod-sunod nang huminto ang mga taxi. Tiningnan ko ang mga katrabahong isa-isang umaalis. Isang iglap lang. Kami na lang ni Tony at 2 babaeng katrabaho ang natira sa pinto. Lalong lumalakas ang ulan. Mahirap ding makakita ng bakanteng taxi sa kalsada. Sakto namang nahihirapan kaming umalis. Huminto ang kotse ni MS, Zhao sa harap ng kumpanya. Bumaba ang bintana. Sinabi ni MS, Zhao sa amin. Sumabay na lang kayo sa kotse ko. Mabilis na sumakay sa likod ang 2 babaeng katrabaho. Nag-alinlangan sandali si Tony. Sumakay na rin sa likod. Ngayon, ang passenger seat na lang sa harap ang bakante. Sabay-sabay na tumingin sa akin si MS, Zhao at ang 3 pa. Nakatayo pa rin ako sa pinto ng kumpanya. Daniel, hindi ka ba sasakay? Ayoko talagang sumakay. Kinawian ko ang kamay. Hindi na po kailangan. Manager Zhao, nakapag-book na po ako ng Grab. Isang ride-hailing service. Pero para patunayan ang sinabi ko, isang itim na kotse ang huminto sa likod ng kotse ni MS, Zhao. Bumaba ang driver na may hawak na payong. Lumapit sa harap ko. Customer na may huling numero ng telepono na *********. Tama po ba? Tumango ako. Ainalalayan ako ng driver paakay ng kotse bago siya umikot papunta sa driver's seat. Nakitang hindi pa rin umaalis ang kotse ni MS, Zhao. Diretsong bumusina ng ilang beses ang driver. Hindi maganda ang itsura ni MS, Zhao pero napilitan pa ring paandarin ang kotse palayo. Sa loob ng kotse ko, mayabang na nagsabi ang driver. Second young master, hindi naman po masama ang acting ko. Di ba? Ngumiti akong tumango. Magaling nga, mukhang totoo. Mukhang mayabang ang driver, pero mabilis na naging seryoso ang itsura niya. Second young master, gusto niyo po ba talagang pumunta sa welcome party na yun? Tumango ako. Isang welcome party lang naman. Walang problema. Kaya lang, pakihintay na lang po ako sa parking lot. Agad na nagsalita ang driver. Walang problema po, kahit ano pong ipagawa nyo. Tumango ako. Nagte-text ako kay Bea sa telepono. Nagkataon din. Kailangang mag-overtime ni Bea ngayong gabi. Hindi ko pa nasasabi sa kanya na pupunta ako sa welcome party. Nakatanggap na ako ng balita na hindi kami sabay makakauwi. Nag-isip ako sandali. Pansamantalang itinago ko muna ang bagay na ito. Nagpa-reserve na si MS, Zhao ng private room sa restaurant. Tila para ipagyabang ang kanyang yaman. Isang medyo sikat na restaurant sa Syudad A ang pinili niya. Natigilan ang mga taga-sales department. Isang welcome party lang naman. Kailangan bang ganito ka-engrande? Napuno ang isang malaking mesa ng mga tao.
para maiwasang makatabi si MS, Zhao. Maaga kong hinayla si Tony para umupo sa gilid. Diretsyong umupo si John sa tabi ni MS, Zhao. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang ba. Pero pakiramdam ko, medyo may pag-iingat si MS, Zhao kay John. Pagkaupo, lagi akong alisto. Lihim na tinitingnan si MS, Zhao. Pagkatapos umorder ng lahat, itinaas ni MS, Zhao ang baso ng alak at tumayo. Isa-isang kinuha rin ng lahat ang kanilang mga baso ng alak. Wala akong magawa, kinuha ko rin ang baso ng alak. Nagsalita ng ilang magagandang salita si MS, Zhao tapos nagsimulang mag-alok ng alak. Dahil sa respeto kay MS, Zhao bilang manager. Hindi rin ng ahas na hindi uminom ang lahat. Ako lang ang hindi uminom. Kung paano ko itinaas, ganoon ko rin ibinaba. Nakita ito ni John. Nagsalita siya ng may pang-iinis. Daniel, bakit hindi ka umiinom? Hindi naman yata tama yan. Ibinaba ko ang baso ng alak. Tumingala sa kanya. May patakaran bang nagsasabing kailangan kong uminom ng alak? Natigilan si John pero matigas pa rin ang bibig na nagsabi. Lahat umiinom. Ikaw lang ang hindi. Kailangan mo bang maging ganyan ka, Cage? Malamig ko siyang sinulyapan ng isang beses. Gusto mo akong i-guilt trip? Hindi pa nakakapagpaliwanag si John. Narinig niya akong nagpatuloy. Sayang lang. Wala akong moralidad. Tigilan mo na. Namula sa galit si John. Daniel. Nakita ito ni MS, Zhao. Nagmamadali siyang tumayo para umawat. Daniel, ngayon, total welcome party naman ito na inihanda para sa inyo. Kung gayon, bigyan mo naman ako ng konting respeto. Isang baso lang. Pwede ba? Tiningnan ko siya ng isang beses. Itong basong ito, kailangan ko ba talagang inumin? Hindi nagbago ang ngiti sa mukha ni MS, Zhao. Pero ang tono niya ay puno ng pagbabanta. Kung gusto mo pang magtrabaho sa department na ito, hindi mo naman siguro tatanggihan ang kaunting respeto na ito sa akin. Di ba? Tiningnan ko si MS, Zhao ng isang beses. Tumango ako, pero hindi ko kinuha ang baso ng alak sa mesa. Kundi naghulog ako ng isang tableta sa basong iyon. Pagkatapos ay inilapag ko ang bote ng gamot sa mesa. Ang mga nakaupo malapit ay makikita ang pangalan ng gamot na nakasulat doon, cephalosporin. Isang antibiotic. Diretsyong nanigas ang ngiti ni MS, Zhao sa mukha niya. Si John naman ay tiningnan ako ng may nagugulat na itsura. Kinuha ko ang baso ng alak na may halong antibiotic. Marahang inalog ito. Manager Zhao. Itong basong ito, kailangan ko ba talagang inumin? Napakapangit ng itsura ni MS, Zhao. Hindi siya sigurado kung antibiotic nga ba ang inihulog ni Daniel sa baso o hindi. Paano kung niloloko lang siya ni Daniel? Pero paano kung totoong antibiotic nga ang nasa basong iyon? Gusto lang ni MS, Zhao na gumawa ng gulo. Ang orihinal na balak niya ay kumuha lang ng ilang hindi magagandang litrato ni Daniel para mapahiya siya. Pero mahal pa rin niya ang buhay niya. Hindi siya nang ahas na sumugal kaya napilitan lang siyang umupo ng may pagkadismaya. Hindi na nang ahas pang mamilit pa. Inilapag ko ang basong iyon sa mesa. Hindi ininom. Hindi rin itinapon. Hinayaan ko lang doon. Si Tony, na nakaupo sa tabi ko, ay tulalang pinanood ang mahusay kong diskarte. Daniel. Yung tableta kanina, peke lang yun, di ba? Hindi yun antibiotic. Tama, lumingon ako at tiningnan si Tony Chua ng isang beses. Sumilay ang ngiti sa gilid ng labi ko. Tunay na antibiotic yun. Ugali kong magdala ng gamot sa sarili ko. Bakit? Natigilan si Tony. Daniel, kung pinilit ka talaga ni manager kanina na inumin yung basong yun. Anong mangyayari? Tumingin ako kay Tony. Nag-aalangan siyang magsalita. Kung ayaw mong sagutin. Okay lang. Nagkibit balikat ako. Hindi naman sa ayaw kong sagutin. Kung pinilit talaga ako ni MS, Zhao kanina na inumin yung basong yun. Magre-resign ako bukas. Nanlaki ang mga mata ni Tony sa gulat. Hindi makapaniwalang nakatingin sa akin. Seryoso ka ba? Seryoso akong tumango. Tapos biglang natawa. Syempre, biro lang. Hindi naman naabot sa ganoon. Ang pinakamalala, itatapon ko lang yung alak sa mukha ni MS, Zhao. Ang tono ko ay kalahating totoo. Kalahating biro. Hindi rin sigurado si Tony kung nagbibiro ba ako o hindi. Dahil hindi ako napilit na uminom ng alak. Hindi pa rin maganda ang itsura ni MS, Zhao. Sumenyas siya sa lalaki sa tabi niya. Naintindihan ng lalaking katrabahong iyon. Kumuha ng isang bagay mula sa bulsa niya. Mahigpit na hinawakan sa palad. Tapos lumapit siya sa aming tatlo dala ang baso ng alak. Halika, halika, halika. Iinom ako sa inyo. Daniel, hindi ka makakainom ng alak.
Pwede namang soft drinks, di ba? Pagkasabi nyon, kumuha ang lalaking katrabaho ng isang walang laman na baso mula sa mesa tapos mabilis na nagsalin ng isang basong fruit juice. Yung bagay na hawak niya ay sinamantala ang pagkakataon na ihulog doon. Iniabot ng lalaking katrabaho ang fruit juice sa harap ko, pero hindi ko ito tinanggap. Puno ng pagkailang ang mukha ng lalaking katrabaho. Sa sandaling ito, lumabas na naman si John Cruz para umawat. Daniel, inaalok ka na nga ng fruit juice. Hindi mo pa rin iinumin. Masyado ka namang walang respeto. Tumingin ako kay John. Binibigyan kita ng respeto. Ikaw na lang ang uminom nito para sa akin. Natigilan si John. Nagmamadaling umawat si Tony. Tama na. Tama na. Huwag na kayong mag-away. Ayaw uminom ni Daniel. Ako na lang ang iinom para sa kanya. Pagkasabi nyon, inagaw ni Tony ang baso ng fruit juice mula sa kamay ng lalaking katrabaho. Inis ang lagok niya ito. Hindi pa nakakapag-react ang lalaking katrabaho. Naubos na ni Tony ang fruit juice. Napansin kong automatikong sumulyap ang lalaking katrabaho kay MS, Jow. Naramdaman kong siguradong hindi simple ang bagay na ito. Tama nga, hindi nagtagal pagkatapos uminom ni Tony ng fruit juice. Nahilo na siya. Inalag-alog niya ang ulo niya pero medyo nahihilo pa rin siya. Habang inoobserbahan ko ang kalagayan ni Tony, lihim akong sumulyap kay MS, Jow. Ang lalaking katrabaho na nag-alok ng alak kanina ay may sinasabi ngayon kay MS, Jow. Hindi na ako pwedeng magtagal pa rito. Bigla akong tumayo. Sabay-sabay na napunta sa akin ang tingin ng lahat. Hindi maganda ang pakiramdam ni Tony. Mauuna na kami. Ako ang nag-iisang hindi uminom ng kahit isang patak ng alak sa syudad. Mabilis akong kumilos bago pa ako mapigilan ni MS, Jow o ng iba. Inalalayan ko si Tony palabas ng hotel. Bago kami bumaba, nagpadala na ako ng text sa driver namin. Paglabas ko nakalahating yakap si Tony. Nakahinto na ang sasakyan ng driver sa pinto. Isinakay ko si Tony sa likod. Malamig ang mukha kong sinabi sa driver. Punta tayo sa ospital. Hindi na nagatubili ang driver. Inapakan ng accelerator. Mabilis na tumakbo ang sasakyan papunta sa pinakamalapit na ospital. Dinala si Tony sa emergency room. Maingat pa akong nagpa-request sa doktor ng blood analysis report para kay Tony. Mabilis na bumalik ang doktor dala ang resulta ng test. Sinabi niya sa amin na may nakitang sleeping pill sa dugo ni Tony. Nagkatinginan kami ng driver. Walang masyadong gulat sa aming mga mukha. Papunta pa lang. Nahulaan ko na ang 7 o 8 bahagi nito. Pero nang hawak na talaga ng doktor ang resulta at sinabi ito sa akin. Medyo nagulat pa rin ako. Naging napakadilim ng itsura ng driver. Nang malaman niyang si Tony ang uminom ng fruit juice na iyon para sa akin. Lalo pang nagdilim ang itsura niya. Second young master. Ano po ang dapat nating gawin ngayon? Hindi rin maganda ang itsura ko, pero mabilis akong kumalma. Sa ngayon, huwag muna nating sabihin. Kahit may blood report tayo. Wala tayong konkretong ebidensya sa bagay na ito. Malinaw kong naisip, kung ang lalaking katrabahong iyon ang naglagay ng gamot. Pero wala akong kahit anong ebidensya. Tinurukan ng gamot ng doktor si Tony. Nagising siya papauwi na kami. Pagmulat ni Tony ng mata, nalaman niyang nakaupo siya sa isang kotse. Medyo naging alerto siya noon. Nag-aalala akong nagtanong sa kanya. Tony, okay ka lang ba? Paglingon ni Tony, nakita niya ako. Medyo naguluhan siya. Anong nangyari sa akin? Nginitian ko siya. Nalasing ka. Maaga kitang isinama pa uwi. Saan ka nakatira? Ihahatid kita. Lumingon si Tony at nakita ang driver sa harap. Tiningnan niya ang driver tapos ako. Nahulaan ko kung ano ang gusto niyang itanong. Casual akong nagsabi. Nag-grab ako. Kanina sa pinto ng kumpanya. Sumakay si Tony sa kotse ni MS, Jow. At noong panahong iyon, napakalakas ng ulan. Kung ano ang itsura ng driver. Hindi niya alam. Kaya nang sabihin kong nag-grab ako. Hindi na rin nagduda si Tony Chua. Tumingin si Tony sa langit. Nag-isip sandali. Tapos sinabi pa rin ang address ng bahay niya. Direktang nagmaneho ang driver papunta sa address na sinabi niya. Hindi nagtagal. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang lumang residential complex. Nagmamadaling bumaba si Tony. Napakabait ng driver. Akmang iaabot ang payong sa kanya. Pero tinanggihan ito ni Tony. Salamat sa gabing ito, Daniel. Mauuna na akong umuwi. Pinanood ko si Tony na pumasok sa hallway bago ko sinabihan ang driver na umikot na pauwi. Pagka-uwi sa bahay, naligo muna ako. Paglabas ko, nakita ko si Bea Alonzo na nakatayo sa kwarto ko. Automatiko kong sinulyapan ang pinto ng kwarto.
Tapos lumapit ako sa tabi niya. Ang lakas din naman ng loob mo. Paano kung noong naliligo ako? Hinanap ako ni kuya o ni ate. Hindi ka ba mahuhuli? Kahit ganito ang sinasabi ng bibig ko. Niyakap ko pa rin siya. Bahagyang kumurba ang gilid ng labi ni Bea. Ipinulupot ang dalawang kamay sa leeg ko. Bakit ang tagal mong umuwi? Kumislap ang pagkataranta sa ilalim ng mga mata ko pero hindi ito nakaligtas sa mga mata ni Bea. Tiningnan niya ako ng may ngiti. May sikreto ka. Agad akong umiling. Wala naman. Nagkaroon lang ng gathering ang department namin ngayong gabi. Natakot akong istorbohin ka kaya hindi ko nasabi. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Bea. Hindi ka uminom ng alak. Di ba? Agad ulit akong umiling. Syempre hindi. Kung hindi ka naniniwala, amuyin mo. Pagkasabi nyon, ibinuka ko ang bibig ko palapit sa mukha ni Bea. Buti na lang nagsipilyo ako bago lumabas. Talagang tumingala si Bea para suriin. Kaya lang, hinawakan niya ang mukha ko. Sumunod na bumaba ang halik. Nagtapos ang isang halik. Medyo hinihingal si Bea. Parusa sa Daniel namin. Ang pangit ng dahilan mo. Papalagpasin ko na lang. Ang totoo, pagka-uwi ni Bea sa bahay ng mga Alonzo at hindi nakita ang ilaw sa kwarto ko na bukas. Pinaimbestigahan na niya agad kung nasaan ako. Nalaman niyang nagdi-dinner ako. Hindi na nagtanong pa si Bea. Kanina, gusto niya lang akong tingnan. Nagkayakap kami sandali sa kwarto. Kailangan nang bumalik ni Bea sa kwarto niya para magtrabaho. Ako naman ay nag-iisip kung paano aayusin ang tungkol kay MS, Jao. Ang totoo, ang pinakamaganda at pinakadirektang paraan ay hayaan si Bea ang kumilos. Pero mas gusto kong ako mismo ang gumanti. Pagkatapos ng welcome party ng gabing iyon, nanahimik sandali si MS, Jao at ang mga alipors niya. Hindi kumikilos si MS, Jao. Wala akong paraan para makakuha ng ebidensya laban sa kanya. Kaya pinili ko ring maghintay muna. Nang araw na iyon, bago matapos ang oras ng trabaho, tinawag ako ni MS, Jao sa opisina niya. Pagpasok ko pa lang, nagsalita na si MS, Jao. Mamaya pagkatapos ng trabaho, huwag kang umalis. Sumama ka sa akin para makipagkita sa kliyente. Kumunat ang noo ko. Malamig ang boses. Pasensya na po, Manager Jao. Hindi po ito trabaho ng isang trainee na tulad ko. Tiningnan ako ni MS, Jao. Sumili ang ngiti sa gilid ng labi niya. Sige, kung hindi ka pupunta, si Tony na lang ang isasama ko. Siguradong matutuwa siyang sumama sa akin. Mukhang napakakumpiyansa ni MS, Jao. Tamad siyang sumandal sa upuan sa likod niya. Daniel, manager ako. Mas pinapahalagahan kita palagi. Mas malakas ka kay Tony nang higit pa sa kaunti. Nasa probationary period ka pa lang. Isasama na kita para makipagkita sa kliyente. Makikita mo kung gaano kita pinapahalagahan. Ito ay treto na wala sina Tony at John Cruz. Hindi ako umimik, pero ang mukha ko ay malamig na hindi may pinta. Hindi rin ito pinansin ni MS, Jao. Sige, lumabas ka na. Pagkalabas ko, nagkunwari akong walang nangyari. Bumalik ako sa pwesto ko. Mausisang nagtanong si Tony. Daniel, bakit ka pinatawag ni manager? Tiningnan ko siya. Biglang nagsabi ng isang hindi maintindihang pangungusap. Tony, kung gagamitin ni MS, Jao ang trabaho bilang dahilan para ayain kang lumabas. Kailangan mong mag-ingat. Naiintindihan mo ba? Tulalang tiningnan ako ni Tony. Daniel, anong nangyayari sa'yo? Bakit ka kinakabahan? Sa tingin ko, ang ekspresyon ko ngayon ay siguradong napakaseryoso. Ay pangako mo sa akin. Kung pwede kang hindi pumunta, huwag kang pumunta. Naiintindihan mo ba? Agad ding naging seryoso si Tony. Naiintindihan ko. Pero bakit naman ako aayain ni Manager Jao na lumabas gamit ang trabaho? Bakit kaya, Daniel? Kanina sa opisina, pinutol ko siya. Hindi. Nakikita mo naman. Nitong mga nakaraan, tina-target ako ni MS, Jao. Dati, nainis ko siya sa opisina. Nagtatanim siya ng galit. Tinawag niya ako kanina para pag-alitan. Tiningnan ako ni Tony ng matagal bago siya nakahinga ng maluwag at ngumiti. Ah, yun lang pala. Akala ko naman kung ano na. Daniel, huwag mong sabihing madaldal ako. Pero total si Manager Jao ang direct superior natin. Mas mabuti pa ring huwag mo siyang kalabanin. Nasa kanya pa rin ang desisyon kung makakapasa tayo sa probationary period. Tumango ako. Sige, naiintindihan ko na. Mag-iingat ako. Hindi na nagsalita pa si Tony. Mabilis siyang bumalik sa pwesto niya. Iniisip ko pa rin ang sinabi ni MS, Jao. Iniisip ko rin kung paano ko sasabihin kay Bea na hindi na ako sasabay sa kanya pauwi.
Bilang resulta, bago matapos ang oras ng trabaho, nakatanggap ako ng text mula kay Bea. May dinner kami ni na Sofia at sila mamayang gabi. Baka hindi kita masasamahan. Sumagot ako sa kanya. Okay lang. Kaya ko namang umuwi mag-isa. Magsaya ka na lang sa gathering nyo. Pagkatapos makita ni Bea ang sagot ko. Tila hindi siya masyadong nasiyahan. Pero agad na nasundan ng text ko. Uminom ka lang ng kaunti. Masama sa kalusugan. Nakita ang pag-aalala ko. Bahagyang kumerba ang gilid ng labi ni Bea. Nawala ang hindi niya kasiyahan kanina. Pagkatapos ng trabaho, bigla akong inimbitahan ni Tony na sumama. Pero tinanggihan ko. Pasensya na, Tony. May gagawin pa ako mamayang gabi. Mauna ka na. Tiningnan ako ni Tony ng isang beses. Sa huli ay tumango. Sige, mauuna na ako. Pagkaalis ng halos lahat ng tao sa opisina. Saka lang lumabas si MS, Zhao mula sa opisina niya. Pero pagkakita niya sa akin, medyo hindi maganda ang itsura niya. Hindi ba't sinabihan kitang maghanda ng maayos? Mamaya, puro importanteng kliyente ang makikita natin. Walang pakialam akong nagkibit-balikat. Mahirap ako. Hindi ako makakabili ng mamahaling damit. Pwedeng ganito na lang ako pumunta. O uuwi na lang ako. Tutal, umuwi na rin si Tony. Pwede pa bang tawagan siya ni MS, Zhao pabalik? Nakita ko ni MS, Zhao na ganito. Sumakit ang dibdib niya sa galit. Pero para sa malaking bagay mamayang gabi, nagtiis pa rin siya. Akma pa akong magsasalita. Bilang resulta, parang alam ni MS, Zhao kung ano ang sasabihin ko. Hindi na kailangang tumawag ng kotse. Sumakay ka na lang sa kotse ko. Nag-isip ako sandali, hindi ako tumanggi. Kaya lang, pagkasakay ko sa kotse, diretsong umupo ako sa likod. Hindi man lang pumunta sa passenger seat. Lalong nagdilim ang mukha ni MS, Zhao. Pero wala siyang masabi. Diretsong inutusan ko si MS, Zhao na parang driver. Pagkasakay ko sa kotse, nagpadala ako ng text sa driver ng bahay. Sinabihan siyang sumunod sa amin. Kahit laging handa ako kay MS, Zhao. Masyadong maraming hindi inaasahan sa party. Kailangan ko pa ring maghanda ng dagdag. Mabilis na huminto ang sasakyan sa harap ng isang hotel. Kumislap ng lamig ang mga mata ko. Makikipagkita sa kliyente pero sa hotel. Tanga ba si MS, Zhao o iniisip ni MS, Zhao na tanga ako? Naunang bumaba si MS, Zhao. Nakitang nakaupo pa rin ako sa kotse at hindi lumalabas. Sumilay ang ngiti sa gilid ng labi niya. Bumaba ka na. Huminga ako ng malalim. Bumaba ng kotse. Sumunod kay MS, Zhao papasok ng elevator. Dumiretso kami sa ikasyam na palapag. Tumayo sa harap ng pinto ng isang private room. Ngumiti si MS, Zhao at itinulak ang pinto ng kwarto. Agad na lumantad sa paningin ko ang eksena sa loob ng kwarto. May ilang lalaking nakaupo sa loob. May ilang babaeng sexy ang pananamit. May isang may hawak na kamera. Tila may kinukunan. Pagbukas pa lang ng pinto, naramdaman kong napunta sa akin ang tingin ng lahat. Naiinis akong kumunat ang noo. Dinala ako ni MS, Zhao papasok ng kwarto. Diretsyong hinayla sa upuan sa tabi ng isang babae. Sinenyasan akong umupo, pero hindi ako sumunod sa script. Pumili ako ng pinakamalayong pwesto para umupo. Magalang pero may distansyang ngumiti. Isa lang po akong maliit na trainee. Okay lang po kahit saan ako umupo. Diba? Kahit medyo hindi natuwa si MS, Zhao. Nakitang hindi tumutol ang mga taong iyon. Hindi na rin siya nagsalita pa. Nakatuon ang tingin ng lahat sa akin. Sa tabi ni MS, Zhao ay nakaupo ang isang babaeng nasa katanghaliang gulang. Naghagis siya ng isang baraha. Tinitigan niya ako ng may pagnanasa ng matagal. Ngumiti at nagsabi kay MS, Zhao. MS, Zhao. Hindi masama ang itsura ng batang ito. Mas magaling pa kaysa sa mga dinala mo dati. Ang babaeng nasa katanghaliang gulang nakausap ni MS, Zhao ang pinakamakapangyarihan sa grupo nila. Kaya kapag kinakausap siya ni MS, Zhao ay automatikong may halong pagsisipsip. MS, Zhao. Ito po ang bagong trainee sa department namin. Ang pangalan po niya ay Daniel Cruz. Nagulat si MS, Zhao. Apelyidong Cruz. Tila alam ni MS, Zhao kung ano ang gusto niyang sabihin. Lumapit siya at may binulong sa tainga niya. Nakita ko na lang na lalong lumawak ang ngiti sa mukha ni MS, Zhao. Sigurado ka ba? Tumango si MS, Zhao. Sigurado po ako. MS, Zhao. Huwag po kayong mag-alala. Binigyan ni MS, Zhao si MS, Zhao ng isang mapaghangang tingin. Itinaas ang baso ng alak at lumapit sa akin. Maaga ko nang nakita ang interaksyon nila ni MS, Zhao. Nagkunwari akong walang alam.
Lumapit si MS, Chu sa tabi ko. Isang kamay ang may hawak na baso ng alak. Isang kamay ang marahang ipinatong sa likod ng upuan ko. Tila gustong yamakap. Ang matapang na amoy ng alak ay nagtulak sa aking gustuhin siyang suntukin ng 2 beses. Sinabi ko sa sarili ko. Matatapos din ito agad. Tinitigan ako ni MS, Chu nang malapitan. Naramdaman niyang medyo pamilyar ang mukha ko. Naapektuhan ng alak ang bilis ng pag-iisip ni MS, Chu. Pinukaw nito ang kasakiman sa puso niya. Itinaas ni MS, Chu ang baso ng alak sa harap ko. Halika, halika, inom ka ng isang baso. Ngumiti akong tumanggi. Pasensya na po, hindi po ako marunong uminom ng alak. Natigilan muna si MS, Chu tapos ngumiti nang nakapikit ang mga mata. Okay lang, ang mga baguhan ay hindi talaga marunong. Pero masasanay ka rin. Halika, tuturuan kita. Pagkasabi niyon, idinikit ni MS, Chu ang baso ng alak sa bibig ko. Tila gustong yamakap sa akin. Bigla akong tumayo, umingit ang upuan. Sabay-sabay na napunta sa direksyong ito ang tingin ng lahat. Bihasa kong ipinasok ang kamay ko sa bulsa. Napansin ni MS, Jow kung ano ang gagawin ko. Agad siyang sumigaw. Sandali, pero huli na ang lahat. Diretsyong nilunok ko ang isang tableta ng cephalosporin tapos inilapag ang kahon ng gamot sa harap ni MS, Jow. Inalag-alog ko ito. Sumilay sa gilid ng labi ko ang isang medyo masamang ngiti. Gusto niyo po bang uminom ng isang tableta? Kahit medyo lasing si MS, Jow, may natitira pa siyang malay. Ang 2 salitang, cephalosporin, ay malinaw na nakasulat sa kahon ng gamot. Malinaw na malinaw niyang nakita ito. Hindi siya makapaniwala. Uminom ka ng cephalosporin. Tumango ako. Kung sa tingin niyo po kulang pa, pwede pa akong uminom ng isa pa. Pagkasabi niyon, akma akong iinom pa ng isa. Unang beses makakita ni MS, Chu ng baliw na tulad ko. Hindi siya makapagsalita sandali. Galit na lumapit si MS, Jow. Tiningnan ang kahon ng gamot sa kamay ko. Galit na galit. Daniel, huwag mong sabihin sa aking araw-araw kang nagdadala ng cephalosporin papasok sa trabaho. Nginitian ko siya. Tama po, Manager Jow. Paano niyo po nalaman? Bigla kong natuklasan ang ibang gamit ng cephalosporin. Natigilan si MS, Jow. Anong gamit? Ngumiti ako nang may masamang intensyon. Pigilan ng mga maruruming tao na pilitin akong uminom ng alak. Ano pa nga ba? Alam kong walang magandang salita ang maririnig mula sa bibig ko. Nagtanong pa rin ng isa pang tanong si MS, Jow na nagpainis ng husto sa sarili niya. Pinandilatan ako ni MS, Jow. Inamin niyang minamaliit niya ako. Dahil dito, lalo siyang ginanahang makuha ako. Ibinaba ni MS, Jow ang baso ng alak at siya mismo ang nagsalin ng isang basong fruit juice. Iniabot sa akin. Okay lang kung hindi ka iinom ng alak. Inumin mo na lang itong fruit juice. Napunta ang tingin ko sa basong iyon ng fruit juice. Naisip ko, ito na naman. Iniabot ko ang kamay para kunin ang baso ng fruit juice tapos sa harap ng lahat. Diretsyong itinapon ko ito. Tulalang nakatingin sa akin ang lahat. Alam nila kung anong ginagawa ko. Kalmado kong inilapag ang walang laman na baso sa mesa. Tiningnan si MS, Chu nang may itsurang puno ng paghingi ng tawad. Pasensya na po. Allergic po ako sa mangga. Natahimik ang lahat. Paulit-ulit na nasa Ira ang plano ni MS, Jow. Hindi na rin maganda ang itsura niya. Sumenyas siya kay MS, Jow. Naintindihan ni MS, Jow. Hinailan niya ako sa isang tabi. Daniel, si MS, Chu ay malaking kliyente ng kumpanya natin. Naglakas loob kang galitin siya. Mag-ingat ka. Baka hindi mo kayanin ang kahihinatnan. Kahit tinatakot ako ni MS, Jow. Kalmado pa rin ako na parang walang nangyari. Ipinag-cross ko ang mga braso ko habang tinitingnan si MS, Jow. Pinanlamigan ng likod si MS, Jow sa tingin ko. Anong tinitingin-tingin mo? May nasabi ba akong mali? Napangisi ako. Manager Jow, hindi kaya binili mo lang talaga ng pera ang posisyon mong manager. Ganoon kalaking bagay tulad ng pag-aalaga sa malaking kliyente ng kumpanya. Ipinapagawa mo sa isang trainee na tulad ko. Kapag may nangyaring hindi maganda, ako pa ang pagbabalingan ng sisi. Hindi kaya ang mga leader na tulad nyo ay puro kain-tulog lang. Nang marinig kong muli kong binanggit ang tungkol sa posisyon niya, lalong lumitaw ang pagkataranta sa mga mata ni MS, Jow. Pinandilatan ko siya. Biglang ngumiti. Manager Jow, nagbibiro lang po ako. Huwag po kayong mag-alala. Siguradong tutulungan ko kayong alaga ang mabuti ang mga kliyenteng ito. Pagkasabi niyon, misteryoso akong ngumiti kay MS, Jow. Naglakad ako papunta sa mga kliyenteng iyon.
Kumuha ako ng isang walang laman na baso ng alak at lumapit sa harap ni MS, Joe. Akala ni MS, Joe na turuan na ako ni MS, Joe. Na alam ko na kung saan ako lulugar. Hindi niya inaasahan na diretsong gagamitin ko ang walang laman na baso para alukin siya. Nakitang hindi umiinom si MS, Joe. Napakabait kong kinuha ang baso ng alak sa kamay niya. MS, Joe, ang galante niyo naman. Itong maliit na baso ng alak. Pahirap lang sa inyo. Diretsyong binuksan ko ang isang bagong bote ng red wine tapos isinuksok ko ang buong bote sa kamay ni MS, Joe. Tulalang tiningnan ni MS, Joe ang bote ng alak sa kamay niya tapos ako. Kalmado kong sinabi, MS, Joe, hindi naman siguro kayo walang respeto sa akin. Di ba? Nahikayat ko si MS, Joe ng ganito. Dagdag pa na umakyat na ang alak sa ulo niya. Kinuha niya ang bote ng red wine at nagsimulang uminom. Nakita ko ito. Agad akong nagsimulang mag-cheer. Ano pang tinitingin-tingin nyo dyan? Bilisan nyo. Ay cheer nyo si MS, Joe. Tulalang sumunod sa akin ang mga tao. Nagsimulang mag-cheer. Si MS, Joe naman. Kakainom pa lang. Nagsisi na agad. Gustong magpahinga sandali bago magpatuloy. O diretsyong sabihing hindi na iinom. Bilang resulta, dahil sa ganitong pag-cheer, napilitan lang siyang kumagit sa bala at magpatuloy uminom. Ang pulang alak ay tumulo mula sa gilid ng bibig niya. Namantsahan ng pula ang puting polo sa harap niya. Nag-click ako ng dila ng 2 beses. Hindi nakalimutang purihin si MS, Joe. Ang galing ni MS, Joe. Nakatayo lang si MS, Joe sa gilid. Walang magawa kundi panoorin si MS, Joe na ubusin ang buong bote ng red wine. Pagkatapos uminom ni MS, Joe, medyo lasing na siya. Ang puting polo sa harap niya ay puro na pulang alak. Ngumiti akong nagtanong kay MS, Joe. Iinom pa po ba kayo? Halatang medyo lasing na talaga si MS, Joe. Medyo yutal na ang pagsasalita niya. Hindi na iinom pa. Sobrang busog na. Nasiyahan akong tumango. Naayos na ang isang MS, Joe. Ibinaling ko ang tingin sa ilang tao sa tabi niya. Sabay-sabay na nanlamig ang likod ng mga taong iyon. May bahid ng takot sa kanilang mga mata. Kabaligtaran. Nakapaskil pa rin ang ngiti sa mukha ko. Kung gayon, sino naman ngayon ang susunod? Lahat sila ay umatras ng isang hakbang. Itinaas ko ang kamay ko. Idinaan ang daliri ko sa kanila. Sa huli ay huminto ito sa isang lalaking mukhang daga. Ikaw, halos maiyak na ang lalaking iyon. Sunod-sunod siyang umiling. Hindi ako marunong uminom. Ngumiti akong nagtaas ng baso sa kanya. Okay lang, sinabi na ng manager Joe namin. Na kailangan kong asikasuhin kayong mabuti. Sabihin mo, ngayon, pula o puti ang iinumin natin. Tiningnan ng lalaking iyon ang 2 bote ng alak sa harap niya. Lumunok, itong alak ba na ito? Kailangan talagang inumin. Tumingala ako at tiningnan si MS, Joe. Manager Joe, tinatanong po kayo ng sir na ito. Itong alak ba na ito? Kailangan talagang inumin. Agad na nagdilim ang mukha ni MS, Joe. Hindi ko siya binigyan ng pagkakataong magsalita. Diretsyong pinagtibay ko sa lalaking iyon. Sinabi na ni Manager Joe. Kailangang inumin. Halika, pumili ka ng isang bote. Kung gayon, pipiliin ko ang pula. Pula na lang. Nanlaki sa gulat ang mga mata ni MS, Joe. Bago ko pa mabuksan ang bote ng pulang alak na iyon. Agad siyang nagsalita, Mr. Wu, huwag mo siyang pakinggan. Hindi pwede ang pulang alak na yan. Hindi pa nakakahinga ng maluwag si Mr. Wu. Nakita niyang diretsyong binuksan ko ang bote ng puting alak. Ang ibig sabihin ng Manager Joe namin ay hindi pwede ang pula. Kailangan mong inumin ang puti. Halika, ipakita mo sa amin ang galing ni Mr. Wu. Nagsimula akong manguna sa pagpalakpak. Ang mga tao sa paligid ay malabong sumunod din sa pagpalakpak. Si Mr. Wu, sa gitna ng palakpakan ng lahat, kinuha ang bote ng puting alak na iyon. Nanginginig ang mga labing nagsimulang uminom. Nagsimula akong mag-cheer. Ang galante ni Mr. Wu. Inom pa. Uminom ng 2 lagok si Mr. Wu. Ayaw nang uminom pa. Bibigyan ko ba siya ng pagkakataong ito? Mukhang hindi marunong uminom si Mr. Wu. Ako na ang magtuturo sa kanya. Pagkasabi nyon, diretsyong kumilos ako. Pinindot ko ang ilalim ng bote. Pinilit si Mr. Wu na uminom kahit ayaw niya. Ang alak sa bote ay agad na naubos ng mahigit kalahati. Nanlaki ang mga mata ni Mr. Wu. Napakabait kong huminto. Inalis ko ang bote ng alak. Diretsyong blag na bumagsak si Mr. Wu sa mesa. Kumaybat-kibot ang gilid ng bibig niya. Inalag-alog ko ang kalahating bote ng alak sa kamay ko.
Ngumingising tiningnan ang babaeng nasa katanghaliang gulang sa tabi ni Mr. Wow. Hindi pa naubos ni Mr. Wow. Kayo na lang ang magpatuloy. Hindi ko binigyan ng pagkakataon ang babaeng iyon. Tinanggihan. Diretsyong isinuksok ko ang bote ng alak sa bibig niya. Hindi niya ako kalaban. Pinanood ko siyang ubusin ang natitirang kalahating bote ng alak. Nasiyahan akong itinapon ang bote ng alak. Ngumingising tiningnan ang ilang natitira pa. Mga sir, ano pong masasabi nyo? Alin ang iinumin? Saan pa sila mangangahas na magkaroon ng ibang iniisip? Halos magyakapan na lang sila sa panginginig. Nakita ko ito. Sumilay ang ngiti sa gilid ng labi ko. Mukhang hindi gusto ng mga sir na uminom ng alak. Kung gayon, kumain na lang tayo ng pagkain. Narinig ito ng ilang tao. Sabay-sabay silang nakahinga ng maluwag. Lumapit ako sa tabi ng isa sa kanila. Sir na ito, mayroon po ba kayong hindi kinakain sa mga pagkain sa mesa? Akala ng taong iyon pinalagpas ko na siya. Nahihirapang lumunok, hindi ako kumakain ng kinsey. Ngumiti ako ng may kahulugan. Kaya pala espesyal na gusto ni sir na kumain ng kinsey. Waiter, ilang segundo lang. Isang waiter ang lumitaw sa pinto ng kwarto. Ngumingisi akong nagsabi sa kanya. Pakiusap, bigyan mo ako ng isang palangga ng kinsey. Salamat. Natigilan sandali ang waiter bago hindi siguradong nagtanong. Isang palangga na po. Tumango ako. Oo, tama. Isang palanggana. Nagmamadaling nagsabi ang waiter. Opo, dadalhin ko po agad. Natigilan ng taong iyon. Akmang magsasalita, ngumingisi kong pinigilan ang balikat niya pababa. Sir, huwag kang magmadali. Malapit na. Isang patak ng malamig na pawis ang damaloy mula sa noo ng taong iyon. Nagpadala siya ng tingin ng paghingi ng tulong sa ilang tao doon. Pero walang nang ahas na tumayo. Mabilis lang. Dinala na ng waiter ang isang palangga ng kinsey. Nakita ng sir na iyon ang kinsey. Nagsimula na siyang makaramdam ng pisikal na discomfort. Nagkunwari akong hindi nakikita. Ako mismo ang sumandok ng isang sandok ng kinsey at iniabot sa bibig ng taong iyon. Sir, halika. Ako mismo ang magsusubo sa'yo. Sapat na ba ang sinseridad ko? Nang sabihin ko ang huling kalahati ng pangungusap, nakatingin ako kay MS, Zhao. Mahigpit na isinara ng taong iyon ang bibig niya. Ayaw talagang magbukas. Ibinaba ko ang sandok, kinuha ang bote ng alak sa tabi. Kung gayon, uminom na lang tayo ng konti. Pagkarinig na kailangang uminom ng alak, agad natakot ang taong iyon. Kumuha ng isang dakot ng kinsey at isinubo sa sarili niyang bibig. Ngumiti ako. Kaya pala gusto ni sir na siya mismo ang kumuha. Huwag kang magmadali, buong palanggana. Kumain ka lang ng kumain. Ang babaeng pinilit kumain ng isang palangga ng kinsey ay umiiyak. Habang umiiyak ay isinusubo ang kinsey sa bibig niya. Kinuha ko ang bote ng alak at tumayo sa tabi. Sir, hindi ba medyo nakakaumay kumain ng kinsey? Uminom ka kaya ng konti para dumulas. Pagkasabi nyon, hindi ko binigyan ng pagkakataon ang taong iyon na mag-react. Mabilis ko na namang binuksan ng isang bote ng alak at isinuksok sa bibig niya. Kalahating bote ng alak ang pumasok sa tiyan niya. Diretsyong bumagsak ang ulo ng taong iyon sa palanggana ng kinsey. Natakot ang ilang tao sa tabi. Ngumingisi akong nagsabi sa kanila. Wala namang hindi kinakain Hindi lang sapat ang kinain. Tama ba ako, mga sir? Sa sandaling ito, wala nang pakialam sa itsura ang ilang tao. Nanginginig silang magkayakap. Tulalang nakatayo si MS, Zhao sa gilid. Hindi maintindihan kung bakit naging ganito ang lahat. Nang mahimasmasan siya, 4 na ang bumagsak na mga, sir. Ang mga natitira ay halos mamatay na sa takot. Agad na nagdilim ang mukha ni MS, Zhao. Daniel, anong ginawa mo? Malamig ko siyang sinulyapan ng isang beses. Umirap, bakit hindi ko pwedeng gawin? MS, Zhao, akala mo ba talaga na sa pamamagitan ng isang trabaho? Makokontrol mo na ako, kung hindi ako masaya sa trabahong ito. Ang pinakamalala ay magpalit ako ng iba. Gusto mo akong sumuko, managinip ka. Galit na galit si MS, Zhao na nanginginig ang buong katawan. Nanginginig niyang itinuro ako. Biglang kumerba ang gilid ng labi ko. Muntik ko nang makalimutan ka. Halika, halika, Manager Zhao. Yung alak dati hindi mo ininom. Ngayon, babawi tayo ha. Pagkasabi nyon, mabilis akong sumugod sa harap ni MS, Zhao. Una siyang binigyan ng isang sampal. Tapos habang nasasaktan siya, binuksan ang bibig niya at isinuksok ang isang bote ng alak sa bibig niya. Isang kamay kong hinawakan ng mahigpit ang baba niya. Inom. Inom pa. Hindi ba't gusto mong uminom ng alak na inaalok ko?
Bibigyan kita ng pagkakataong uminom hanggang sa magsawa ka. Ang kamay ko ay parang bakal na sipit. Hindi siya makawala, habang pinipilit uminom ng alak si MS, Zhao. Humihingi siya ng tulong sa mga tao sa tabi niya. Subalit walang nang ahas na tumulong. Mabilis na naubos ang isang bote ng alak. Nagsimula na ring pumuti ang mga mata ni MS, Zhao. Mukhang malapit ng himatayin. Ngumingisi ko siyang tiningnan. Nakitang malapit nang maubos ang bote ng alak na ito. Lumingon ako sa babae sa tabi. Ate, pakibukas pa ng isang bote. Salamat. Tulalang lumapit ang babaeng iyon. Talagang sinunod ang sinabi ko. Nagbukas ng isang bote ng alak at iniabot. Ngumingisi ko siyang pinasalamatan. Tapos itinapon ang bote ng alak na iyon. Isinuksok ulit ang bagong bote sa bibig ni MS, Zhao. Hindi pa nakakainom ng 2 lagok mula sa bagong bote. Nanlaki na ang mga mata ni MS, Zhao at diretsyong hinimitay. Itinapon ko ang bote ng alak. Lumingon at ngumiti ng parang walang nangyari sa ilang natitira pa. Mga sir, iinom pa ba tayo? Sunod-sunod silang kumaway ng kamay. Hindi na, hinding-hindi na iinom pa. Talagang natakot na ng husto ang ilang taong iyon. Tiningnan ang 5 taong napainom hanggang sa bumagsak. Lumunok sila. Nasiyahan akong tumango. Kung gayon, itong pagkain ba na ito? Kakainin pa ba natin? Umiling ulit sila. Hindi na, hinding-hindi nakakain pa. Nasiyahan ulit akong tumango. Kung gayon, pwede na ba akong umalis? Sa sandaling ito, sa mga mata ng mga, sir, na iyon. Isa talaga akong demonyo. Ang gusto lang nila ay mabilis na mapaalis ang demonyong ito. Hindi sila nang ahas na pigilan ako. Diretsyong hinayaan akong umalis. Bago ako umalis, hindi ko nakalimutang sip-in ng malakas si MS, Zhao na nakahiga sa sahig. Oo nga pala, itong pagkain na ito, si Manager Zhao na lang namin ang magbabayad. May pera siya. Itong mga bote ng alak na ito. Isama na rin sa bill niya. Basta't hindi bulag. Makikita naman. Ayaw kung ako ang gumastos. Siyempre tuwang-tuwa ang mga, sir, na iyon. Pero may isang, sir, na matalas ang mata na napansin. Ang ilang bote ng alak na binuksan ko ay yung mga pinakamahal. Ang totoo, sinadya ko talaga, si MS, Zhao na hindi naghihintay sa magandang ugali. Gustong pagplanuhan ako. Hindi ako magdadalawang isip na hayaang damyugo muna ang pataka ni MS, Zhao. Mahal ni MS, Zhao ang pera. Sa pagkakataong ito, bigyan natin siya ng maliit na aral. Halatang pumunta ako para dumalo sa party. Pero dahil kailangan kong mag-ingat sa mga taong iyon, sa huli ay hindi ako nakakain kahit isang subo. Nag-iisip ako kung saan kakain. Paglabas ko pa lang ng pinto, nakasalubong ko agad ang isang pamilyar na anyo. Si Sofia ay halatang kara-rating lang. Pag-angat pa lang ng ulo, nakita niya akong lumabas mula sa private room. Nagulat muna siya sandali, tapos sumili ang ngiti sa mukha niya. Brother-in-law, bakit ka galing dyan? Hindi naman dito yung private room na kakainan natin ah. Hindi pa nakasara ang pinto ng kwarto. Bahagyang tumagilid ang ulo ni Sofia. Nakita niya ang sitwasyon sa loob. Nang makita niya ang isang grupo ng mga babaeng nasa katanghaliang gulang na napainom hanggang sa bumagsak. Nagulat siya na hindi makapagsalita. Diretsyong iniabot ko ang kamay at isinara ang pinto. Hinayla si Sofia sa isang tabi. Sofia, may hihilingin sana ako sa'yo. Tulalang tiningnan ako ni Sofia. Tumango, kaya ikinwento ko ang nangyari ngayong gabi. Simpleng sinabi sa kanya. Sinadya kong laktawan ang tungkol sa pagpaplano sa akin ni MS, Zhao. Pero sino ba si Sofia? Ganitong klaseng bagay. Isang tingin lang niya. Alam na niya kung ano ang nangyari. Sa pag-iisip na may nang-ahas na pagplanuhan ako. Naging napakapangit ng itsura ni Sofia. Akmang papasok sa kwarto para manakit ng tao. Mabilis ko siyang hinayla pabalik. Sofia, okay lang. Naayos ko na lahat. Ayokong malaman ito ni Bea. Tulungan mo akong itago ito. Pwede ba? Pati na rin sina kuya at ate ko. Pakiusap. Walang magawang pumayag si Sofia. Sige, pwede kong hindi sabihin kina Bea at Catherine. Pero ngayon lang to ha. Madaldal ako. Hindi ako sigurado kung hindi ako madudulas. Ngumiti akong nagpasalamat. Kinawi ni Sofia ang kamay. Biglang naging mausisa. Lumapit sa tabi ko. Pero teka lang, brother-in-law, lahat ba ng mga taong yun? Ikaw ang pumilit uminom hanggang sa malasing. Nagulat muna ako sandali tapos tumango. Tinitigan ako ni Sofia sandali. Isang patak ng alak. Hindi mo natikman.
Alam ni Sofia kung gaano kababa ang tolerance ko sa alak, kaya nang malaman niyang hindi ako uminom ng kahit isang patak pero napalasing ko ang 5 babaeng nasa katanghaliang gulang. Nagulat siya ng kalahating araw. Hindi makapagsalita, simpleng ikinwento ko ang mga nagawa ko kanina. Nakinig si Sofia hanggang sa magningning ang mga mata niya. Ang galing mo, brother-in-law. Kinawiin ko ang kamay. Sakto lang. Tandaan mong itago ito ha. Tumango si Sofia. Biglang nagtanong sa akin. Brother-in-law, hindi ka pa kumakain, di ba? Sabay na tayo. Noong una, tatanggihan ko sana pero bigla kong gustong makita si Bea kaya tumango ako at sumunod kay Sofia papunta sa private room na ni-reserve nila. Ang private room ni na Sofia at ng iba pa ay nasa 10th floor. Itinulak ni Sofia ang pinto. Misteryosong ngumiti sa mga tao sa loob. Hulaan niyo kung sino ang dinala ko. Tiningnan siya ng ilang tao sa kwarto. Walang nagsalitang humula. Naramdaman ni Sofia na hindi ito masaya kaya diretsyong tumabi para ipakita akong nakatayo sa likod niya. Binati ko ang lahat sa kwarto. Hindi naman siguro istorbo kung dadagdag ako ng isang bibig. Kakain lang. Nang makita akong lumitaw, agad tumayo si Bea mula sa upuan. Mabilis na lumapit sa tabi ko. Hinawakan ang kamay ko at dinala papasok ng kwarto. Bakit ka nandito? Hindi ba't umuwi ka na?